Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magtatatag sa Negros Island Region. Sakop ng bagong reyon ang mga probinsya ng Negros Occidental at Oriental. Kasama ang Bacolod City, pati na ang lalawigan ng Siquijor. Ayon sa Pangulo, praktikal lamang na isang batas ang panukala na magpapabilis anya sa pag-unlad ng kultura at ekonomiya sa mga sakop na lugar. 2015 na maglabas ng executive order si dating Pangulong Noynoy Aquino para buuin ang rehiyon, pero binuwag ito sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak ng PNP chief na didisiplinahin ang mga pulis na nasasangkot sa kaliwat kanang krimen. Pero kinilala rin ito ang mga natatangi sa kanilang hanay. Nakatutok si Marisol Abduraman. Police Lieutenant Colonel at dalawang iba pa na nasasangkot sa modus na rentangay. Meron ding police major at 3 iba pang pulis na sangkot naman sa umunoy kidnapping. Ilan lang sila sa mga pulis na nasasangkot sa krimen na ikinalulungkot ng PNP chief. Nangyayari po yan. We will discipline them and I'll make sure na pagka dinisipline namin, hindi na po mauulit. Pagdidiin niya, ilan lang naman ito kumpara sa mga tumutupad sa kanilang tungkulin. Kaya kanina, pinangunahan niya ang pagbibigay-pugay sa mga natatanging pulis ng NCRPO. Kabilang sa kinilala ang mga nasa likod ng pagkakasabat ng milyong-milyong pisong halaga ng shabu sa Alitagtag, Batangas. At ang mga pulis na mabilis na nakahuli sa suspect sa Ayala Tala Road Rage at iba pa. High time that we have to showcase ng kagalingan kapulisan natin. Sila raw ang dapat tularan at hindi ang mga Anye Pulises Kalawag na hindi raw dumarami at ino-operate ng mismong mga kabaro. Nahuhuli po ng kapwa-pulis natin because we want to make sure that the people na yung mga sa public po natin, nalalaman nila na hindi po tayo nagpapabaya. Pagtitiyak ng pinakamataas na pinuno ng pulisya, hindi na po sila makakabalik ng serbisyo at makukulong po sila. Pananagutin din ang kanilang mga commander na ayos lang ayon sa hepe ng NCRPO. We are responsible for the accomplishment and failures of a unit. We are responsible for what they do and what they fail to do. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Arestado na ang 2 suspect sa pagpatay at panghahalay sa 11 taong gulang na estudyante sa General Trias sa Cavite. Todo hingi ng tawad ang isa. Nakapitbahay lang ng biktima. Nakatutok si Oscar Oida. Humahagulgol na ang ama ng 11 anyos na si Rhea May palapit pa lang sa masukal na lugar sa compound ng isang paaralan sa General Trias, Cavite. Dito pala magtatapos ang halos 2 araw ng paghahanap kay Amay. Na dinatnang wala ng buhay, may pulupot na baging sa leeg, may sugat sa muka, at nakalilis ang mga suot. Wala pang 48 oras ang nakalilipas na aresto ng General Trias Police ang 2 sinasabing responsable sa krimen. Unang naaresto pasado alas 12 ng hating gabi, ang 22 anyos na si alias Rico, na kapitbahay lang umano ng biktima. Inginuso niya kaya naaresto rin sa Barangay Navarro ang 35 anyos na construction worker na itago na lang natin sa pangalang Lito. Natukoy sila matapos makatanggap ang pulisya ng tip mula sa isang saksi na tricycle driver. Nakita po niyo yung bata na alanganin ng oras and tinanong niya bakit nandun pa ay alanganin ng oras, this oras na ng gabi. And sumagot naman po yung bata, yung biktima po natin, na inutusan po ako ni alias na bumuli ng sigarilyo. So yun pong naging lead namin. Lalo pa umunong nagduda ang mga pulis nang malaman nilang hindi na nakita sa lugar si alias Rico. After the incident, hindi na po siya pumunta doon sa kanilang bahay. Opo. Bagay na kaduda-duda po. Hindi na rin po siya pumasok sa kanyang trabaho. Ayon kay alias Rico, nag-iinom sila ni alias Lito nang mapansing naglalaro sa lugar ang biktima, kaya inutusang bumili ng sigarilyo. Pagkatapos, dinala na po namin yung babae doon sa damuhan, no. Yun po, yung sinakal ko po, inamin ko po na sinakal ko po yung batang babae, pero po hindi ko po ginagahasa. Wala pong nangyaring gahasa. Tinalian niya po ng baging po ng mga ugat sa leeg.
Kasi yung bata po, nakita may ano sa leg po. Kung bakit daw nila ito nagawa? Wala, parang ano lang po, sir. Parang pagtitrip, parang trip po, sir. Yung ano. Kasi lasing na po lasing na rin po kami eh. Pero si alias Lito, itinangging may kinalaman siya sa krimen. Wala po talaga kasi hindi ko po nakita ang bata, hindi ko rin naman po siya nakita. Hindi naman po kami magkasama, sir. Kaya yun na din ang inano ko sa sarili ko. Bakit gano'n? Tinuturo niya ako, ang hinatid ko nung naginuman kami, hindi naman siya, kasi hindi naman kami magkasama. Taliwas sa pahayag ni alias Rico, hindi lang pagpatay ang nangyari base sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis. Positive nga po na nagahasa o na-rape yung bata, and yung cause of death ay asphyxia through strangulation or. Hindi ko maisip kung anong meron sa kanila at ginawa nila yon kasi bata pa nga yun. Kaya kung ano man, hindi ako papayag na hindi sila talagang gumabayad ng ginawa nila. Sumalang na sa inquest proceedings ang dalawang suspect na nahaharap sa reklamong rape with homicide. Sana po kung papatawad po nila kami. Tsaka nangingi rin po kami ng pasyensya. Hindi ko rin po alam kung bakit ko po nagawa sa anak niya po yon. Gusto ko iparanas sa kanya yung pinaranas niya sa anak ko. Yun ang gusto ko mangyari sa kanila. Gusto ko po sana ibalik yung death penalty para sa kanilang dalawa. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Dumepensa ang Department of Public Works and Highways sa mga puna ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay sa mga delay at dagdag gastos sa ipinapagawang bagong gusali ng Senado. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kanyang pagrepaso sa lumobong budget para sa bagong tanggapan ng Senado, isa sa tanong ni Senador Alan Peter Cayetano, bakit daw pinayagan ng Department of Public Works and Highways ang mga pagbabago sa orihinal na disenyo ng gusali habang ito ay tinatayo na, kaya gumastos ng dagdag na 833 million pesos. Sagot ng DPWH na project manager sa construction ng new Senate building. Meron nga daw 5 variation order kung tawagin at ang halaga daw ng mga ito ay nasa 549 million pesos. Lahat daw ito aprobado ni dating Senador Ping Lacson o ni Senador Nancy Binay bilang mga nagsilbing chairman ng Senate Committee on Accounts. May mga pagbabago po yon sa kanilang mga design. Like for example po sa isang palapag, dati po nakalagay ay tatlong room lang, ginagawa po ngayong naging 6 na po siya. Dahil po sa pagka-revise na yon at pagkadagdag ng mga rooms na yon, kailangan po nating baguhin ang design para po para sa integrity ng buong building. Kailangan din po doon ang mga additional na mga air condition. So nagkaroon po yun ng mga dagdag na ducting sa ceiling. So yun po, pagdagdag na cost po yun ng project. Inihinga namin ng pahayag sina Lacson at Binay. Dagdag na po na ni Cayetano, may mga materialis daw na binili na kahit hindi pa kailangan at may mga kailangan ng hindi pa nabibili kaya nagkakaroon ng delay. Yan po ang hindi ko po masasagot kasi andun lang po kami sa kung ano po ang dineliver na materyales, yun lang po ang gagamitin ng contractor. For now po, wala po akong alam sa ganyang issue. Isa po na namang inuupuan daw ng DPWH sa mga papeles kaya nagkakadelay. Ipinaliwanag nito ang proseso. Halimbawa sa mga variation orders daw, daraan ito sa kanilang field office, ipapaaproba sa Senate Coordination Team at saka susuriin ng Bureau of Design at kalaunan ng Bureau of Construction ng Kagawaran. 18 volumes ng ganito kakapal, papaano po i-review ng DPWH kaagad ang ganito kadaming dokumento. Ang DPWH po, kailangan po talaga i-review thoroughly, most especially sa ganyang kalaking proyekto po. Ang Senate building po, hindi po siya basta-basta proyekto, kundi isa po siyang malaking proyekto. Inirekomenda ni Cayetano kay Senate President Cheese Escudero na magsagawa ng investigasyon para malaman ang mga problema at nang ang mga ito ay maitama. Mahalaga daw ito sa desisyon kung ipapatuloy pa sa DPWH at sa kontraktor
na Hillmarks Construction Corporation ang nalalabing bahagi ng 23 billion peso project. Kung ano po ang mga makikita nilang workmanship, poor workmanship ng contractor, yan po ay kanila pong ikukorek yan and with the approval ng DPWH. Hindi po nag-a-accept ang DPWH ng poor workmanship ng mga contractor. Kailangan po na aayon siya sa plans and specifications na approve po ng DPWH. Inihinga namin ang reaksyon ng Hillmarks. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Tugon naman ni Senadora Nancy Binay, sobra-sobra raw ang sinasabi ni Senador Alan Peter Cayetano na 833 million pesos na variation sa kontrata ng new Senate building. Dapat daw hindi lumagpas sa 10% ang variation order. Tanong niya saan daw nakuha ni Cayetano ang mga numerong inilalabas nito. Sana raw makapag-usap sila kahit pa sa harap ng media para magkalinawan. Ang mga aktor sa top-rating Singapore series na Third Rail at ang bida ng online series na The Day I Loved You nasa bansa para paghandaan ang mga posible collabs dito sa bansa. Yan ang chika ni Lars Santiago. From K-drama to Lacorn, hindi na lang mga artista mula Korea at Thailand ang mas mapapanood sa mga TV, film at streaming project sa bansa. Enter Singaporean actors tulad nina Brian Nang, David Matthew at Reynold Tan. Sina Brian at David naging tampok sa top-rating Singapore series na Third Rail na ipinalabas sa Kapuso Network. Si David ay half Filipino. We did a Third Rail that was featured on GMA. And I was quite surprised because there was a Filipino fan that tagged us, me and Brian, and then they were saying like, "Oh my God, David and Brian, I saw your show on GMA," and then we're like, "Wow, we're on a Filipino TV. This is something," you know. And my family also caught it, and they were like very proud of it. Malaking bagay daw na hindi lang sa Singapore ipinalabas ang Third Rail. Big budget production in Singapore where I think a lot of effort was put into the production. We actually dragged the metro train onto set. So I think the production team really put in a lot of effort. The cast and crew really put their heart into it. So to know that what we created together is not just on display in Singapore but around the world, I think it's very comforting, I suppose. Samantalang si Reynald, bumida na sa online series na The Day I Loved You dito sa bansa last year. Silang tatlo, excited na sa magiging work collabs nila sa bansa. I believe I will learn a lot from the people, learn a lot from cast, crew, directors, a different way to look at production. I felt like, similar to them, I felt that they were very warm and very welcoming. And of course, all five are also very different. And I talked to each and every one of them, and they were all looking forward to working together. A lot of Singaporean actors, we hope for the opportunity to star alongside foreign actors. We could learn a lot from them. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Self-love ang isa sa priorities ngayon ni Widows War lead star Bea Alonzo na nasaktan niya sa false narratives tungkol sa kanyang buhay. May nilinaw rin si Bea tungkol sa kanyang recent breakup. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Sporting a new look si Bea Alonzo in her short hair sa kanyang muling pag-upo sa GMA Integrated News interviews. Part daw ito ng pagganap niya as Sam Castillo sa Widow's War na mapapanood na simula July 1. Itong show na to, what I love about it, lahat kami gray characters. So lahat kami manipulative. So ang sarap ng character ng parang minamanipulate mo yung mangyayari. So dito talaga hindi mo alam kung sino yung pamatay. We always manipulate the truth. Ang new look ni Bea, part din ng new Bea na gusto niyang ma-achieve. Isa raw sa priorities ng Widow's War star, ang love for self. Isa sa mga paraan ng pag-distress niya, ang pagbisita sa kanilang farm sa Zambales. Mas marami din siyang oras ngayon to be with her friends while playing paddle. Yung newer version mo, anong nakikita mo? Definitely maraming learnings
I think I'm more adaptable to change. Sometimes you just have to let things flow. Like, there are things that aren't meant for you, but there are things that are not permanent. But then you just have to flow with it. Sinasabi nga nila, you cannot give what you do not have. So if you don't love yourself, how can you love somebody else? Naging malalim ang naging usapan namin tungkol sa matters of the heart. Naglabas ng saloobin ng Kapuso actress kung paano siya nasasaktan sa mga maling kwentong naglalabasan tungkol sa kanyang buhay. Nais na raw tuldukan ni Bea ang ilang fake news na naglabasan tungkol sa kanya. Doon ako pinakasiguro naapektuhan kasi marami nagsispread ng false narrative about my life. And when you're going through something really difficult in your life, and you have other people narrating it for you in a different way, very different from the way you see it, and very different from the truth. Sobrang sakit niya. Kasi, yes, it affects you because it's one thing to go through something silently, like a very, very huge heartbreak. But it's another thing to be going through it in front of the public nang iba yung narrative. And people forget na ikaw yung nakipag-break eh. Ikaw yung unang naapektuhan eh. Actually, that's false. That's false. Hindi ako yung nakipag-break. So what I mean is, ikaw yung nawalan ng relasyon. Oo. Since you mentioned that, I would ask that. So hindi ikaw ang nakipag-break? Oo, pero wag na natin pag-usapan yun. Let's leave it in the past and it's amicable, okay naman kami. I think it would be disrespectful to the relationship and to the other person to talk about it. It's a very sensitive topic and gusto kong bigyan ng respeto at gusto kong iwan sa magandang paraan what we had. I respect that. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Adam, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. Yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.